Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan. Kababangon lang po natin. Yung oras is alas 3:30 ng madaling araw. At ayan, basa pa yung ano natin, yung buhok. Dahil kagabi po ako naligo. Alas 3:30 po. Alas 3:40 na. Ayan. Kaalis lang ni Jing. Nandun na po siya sa eskwelahan, guys. Alas 3 ng madaling araw. Grabe. Kami naman ni Papa Bits is naghahanda dahil papauwi din po kami. Mga 4:30 po kami aalis. Sakto lang yun. Dadating kami doon sa bahay mga alas 5:30 siguro. In fairness, madaling araw, nandun na sa school si Jean. Meron na daw nauna doon sa kanya. Nag-ano na daw, nag-ehersisyo. Nag-i-split-split. Talagang masasabi natin na sana all. Magang-maga pa sila nandun na sa eskwelahan. Dito na lang po ako mananalamin. Basa pa yung buhok natin. Maligo ako kagabi mga alas 8. At saka, malinis yung bahay ni Jing ngayon. As in na ano natin yung mga anay. Pero babalik pa yan, sabi pa nga ninyo, babalik pa yan. Ang ano lang po nito, i-check. Nandito lang ako, naglalalagi. Baka hindi yan naka-atake na ano, ng mga anay. Kasi walang ano si Jing talaga oras na magtalikot. Dahil hapon, habang siya'y tumutulong doon sa labas paglinis, nag-ano naman po siya dito, nagre-ready ng para sa lessons niya para ngayong araw. Inalabas niya yung mga linabhal niya nung isang araw, ipano kahapon, ambon ng ambon. Alarm. Nagpa-alarm po ako ng cellphone ko alas 4. Yun pala si Jing nagpa-alarm alas 3. Tapos bumangon siya. Nag-energin. Yun lang yung laman yung tiyan niya. Tapos naligo, nagbibis siya. Sabi ko sa kanya, buksan mo na lang yung ilaw dahil nakahiga pa kami. Dito po kami humiga. Yung foam, kami po yung humiga, inilatag namin siya doon sa sopa. Tahimik pa yung paligid, guys. Mga tulog pa yung mga tao dito. At ayan guys, papaalis na po kami. Yung oras is alas 4:15. Dadaan pa po kami sa eskwelahan ni Jing. Dahil yung cellphone niya is naiwan. Idadaan muna namin. Bibiyahin na po kami guys. Ayan, malinis na po dito. Yung inano ng anay. Binahayan. Wag nyo na lang pansinin yung pintuan kasi ganyan na talaga siya. Bakat po yan ng pag umuulan nung mga una-una pang mga araw. Di pa napapalitan yung pintuan ni Jing. Sara ng pinto. So yan, wala na pong anay. Malinis na po. Babalik na lang po kami uli dito para mag-check. Kasi i-atake talaga yung yung mga anay. Yung kape ko, sa daan ko na lang
iinumin. Tingnan nyo po yung paligid, as in napaka tahimik pa. Madilim pa yung kalangitan. Wala ka pang nakikitang araw. Makikita mo ba na alas 4 pa lang ng madaling araw? At papatayin natin yung ilaw dito sa breaker. Ayan, dumilim na. Tapos ilalak natin yung pinto. Pinagpagpawisan na tayo guys, maaga pa. Yan. Nakalak na po, sarado na po. So bye-bye uli, kasyashero. Maliwalas na din po yung likod. Malinis na din. Tsaka yung basura, kukuhain na lang po yan. Pati yung sako. See you in Sugod, guys. Buksan natin uli dahil yung helmet hindi kinuha ni Papa Bits. Aalis na lang po kami. Helmet. Nasaan ka ba helmet? Yan, helmet. So, ayan, ready na po kami. As in, tahimik pa guys. Malamig ang simoy ng hangin. Pero may mga bukas na nga mga tindahan. Maganda yung sidecar. Oh my gosh. Meron po siyang sounds. May series yung niya, sidecar. Dito sana si Tiyang mag-aaral kung nagkataon po na dito siya nag-aral, kung dito po siya nagpa-enroll. So ayan, pupunta na po tayo dito sa Compostela National High School. Ako na lang magadto ko. Aray. Okay. Kay Jing.
Meron na pong mga estudyante din. Ayun yung isa. Umano sa akin. Nag-bliss. Siguro kilala po ako. Tsaka baka estudyante ni Jing. Yan. May estudyante na po. Man? Ano na hiya? Oh, Thank you. ito na kami. Wow. Teacher nyo, magang-maga. Yeah. Nag-ano na. Nakaka-stress na agad. Mga ano ito? Para sa tuturo po namin. Alam naman gawin ko to sa Sabado at Linggo. Tapos ididikit sa blackboard. Yes, tapos sisirain lang. Sige, Hi, bye. Bye. Alis na po tayo. Tapos ayan yung halaman. Isang halaman. Natutumba na po dito sa gitna ng daan. Yan. Yan, may mga estudyante na po. Oh my gosh. Buhay teacher. Yan po yung motor ni Jing. Diyan po nakaparada. Sa malapit ng simbahan nila. Chine-check po yung mga bag nila bago po pumasok. Oh. Nagaano na lang po yung mga bata. Maaga na lang pumupunta yung mga bata or pumapasok. Iwas pila. Kasi pag maliwanag na mga banda alas 6, alas 7, haba na po yung pila. Dahil chine-check po ng guard yung mga bag nila. So ayan. Obligado din nilang pumasok ng umaga. Para hindi po sila magsakripisyo sa pila. May ano po. May highway patrol. Ang hirap tumawid pag may sasakyan na paparating na mabilis. Yan, bus. Tapos may wing van. Yan, dito tayo magtatagal sa pagtawid, guys. Ay, salamat. May tatawid din po na van. Pag na po kami. Yung ibang driver hindi marunong mag-give way. Talagang dire-diretso lang. So ayan, na din po kami. Nakalusot na din. Mainit pa yung kape ko, hindi ko mainom-inom. Hinay-hinay lang po yung pagpagtakbo ni Papa Beats dahil medyo madilim po yung daanan at saka hindi niya kabisado yung kalsada. Kung may lubak. Mitsumi na po kami banda. Ayan. Kung saan po nagtratrabaho si Mariel at saka yung dalawa niya kapatid. Malaking kumpanya po yan. Dahil hanggang gate 3 po yan. At saka dito rin nagtrabaho si Kayla. Na pagkaalam ko is nag-resign na po siya. Dahil mag-aaral. Mag-aaral na si Kayla. Ayan. Pag oras na ng labasan, ang labas niyan is alas 6. Oras ng labasan is natara-traffic talaga dito. Sa dahilan ng napakadami pong empleyado. Meron po kaming na daanan na motor. Maraming motor nakatambay doon sa unahan. Sabi ko, ba't maraming motor nakatambay? Naisip ko baka may checkpoint. Yun na, idadaanan po kami na checkpoint. Si Papa Beats, kampante lang po siyang mag-drive.
medyo nagpahina pa siya sa tapat ng nag-checkpoint. Umaano po siya dahil kompleto po siya. Kompleto po ng papilis. Pero kung wala, tatambay din kami doon. Kabilante Dook. Ayan, nadaan na po kami sa Sidlak, Danao. Asmakdo. Tapos Jollibee. Simbahan po. Hospital na kung saan nanganak si Taming. Si Taming po nahipag ni Mighty Mang na si Mighty Mang is mayroon na pong 3 pamangkin. Ayan po guys, nagdadalaga na po ako. Lumaflower po yung ano ko. Yung punggod ko guys, punggod. Pimple. Carmen na po kami. Ayan. May checkpoint din. Alas 5 na po yung oras guys. Ayan, medyo maliwanag na po. Nandito na po kami sa Katmon. Ayan, daan muna kami sa Bigiri. Bibili ng pandesal. Alas 5:30 na. Ayan, maliwanag na po. Gising na siguro yung mga ano ngayon, mga estudyante. Nandito na po kami sa Bawo. Papasok na po kami. Morning glory na po guys. Morning glory. Malubak. Akyat, pababa. Yan, maraming bunga yung mga mangga. Season ng mangga ngayon. Malapit na po kami sa amin. Parang mga tulog pa yung mga tao. Wala pang bukas na tindahan. Whoops, maputik. Ayan. Nandito na po kami. Tulog pa. Tulog pa yung mga kapitbahay namin. Sa wakas, nakarating na po kami sa bahay. So, ayan.
Puro pabukas yung mga ilaw. Ilaw sa taas, ilaw sa baba. Tsaka gising na po si Christian. Tingnan natin muna sa likod kung nag-ano sila si Regan kahapon. Kung nagtabon po sila. Ayan na pala. Tinabunan na nila po yung ginawang deep well. Ayan, 2 tubo. Yung isa para sa motor. Yung isa po is para sa puso. Abang po sa puso. Na kung gusto ni Pix na magpalagay ng puso, ayan, meron na po siyang nakaabang. Kasi sayang naman yung puso namin dito kung tanggalin, ilagay dito. So sayang din yung dating deep well. Hindi magagamit. Magagamit din po naman yan pag oras ng tag-ulan. Ang importante lang po, mayroon na po sariling deep well na mahihigop. Magkaroon po ng source ng tubig na hindi na po problemahin. Nandito na din po tayo. Aray, ba't hindi matanggal? At ayan, dinala namin yung anong pangalan nito? Wallpaper para sa ano. Sabi ni Jing, sticker daw to. Dumidikit. Yan po yung ilalagay namin doon sa altar sa taas at saka dito sa baba. Yan, inanay din po siya. Pinamahayan din po ng anay. Grabe yung anay. Yan. Walang sinasanto yung anay doon kay Jing. Talagang umaano siya. Umaatake. Reklamo si Papa Bit sa biyahe namin kasi dito na po siya naging maayos yung pagpatakbo banda sa Katmon. Nung doon pa sa Danau at sa Carmen, medyo ano lang po yung pagpatakbo niya kasi nagreklamo siya yung ibang sasakyan hindi marunong po mag-dim light. So paglalagpas po ng sasakyan, nasisilaw naman siya, hindi po niya nakikita yung lubak. So ang nangyayari, masakit yung puwit natin dahil sa lubak. Napansin ko lang po guys, nung pumasok kami sa gitnang Compostela, yung isang estudyante po nag-bless sa atin. Napansin ko po, yung suot ko pala na t-shirt is pang gymnastic ng Compostela at saka yung guard tumingin lang sa atin. Siguro inisip nila na teacher din po ako. Yun, ngayon ko lang po napansin yung suot ko pala is Compostela, Cebu. Kaya tiningnan lang po tayo ng guard na nagsabi lang po ako kay Jing, kasi pag nagpupunta po kami doon, sinasabi ko lang sa guard na kay Jing Astor po kami. So yan. Kaya pala nag-blish yung isang estudyante. Parang grade 7 pa lang din yun kasi maliit. Iwan ko lang kung anong grade, basta ganun. Nag-blish po siya sa akin. Siguro po naisip niya po na isa po din akong teacher doon. Ayan. Bigay ito ni Jing kasi dalawa to, tag-iisa po kami. Yung nakatatak po dito sa likod is gymnastic. At nakakaramdam po tayo ng antok. Yung oras is
alas 6:30 na yung papasok lang po ngayon si Chrislyn at saka si Sansan. Si Sia hindi po makakapasok dahil may lagnat po siya kagabi. Kahapon pag alis ko ng umaga, dahil yun nga nasabi ko siguro yun na may lagnat si Sia dahil dito po siya tumabi sa akin. Bago po ako umalis kahapon ng umaga, pinainom ko po siya ng gamot. Tapos tinanong ko po siya kung sasama siya sa Compostela. Sabi niya hindi dahil masakit daw yung ulo niya. So ngayon, tinanong ko si Christian kung may lagnat pa si Sia. Parang wala, pero parang siguro nakakaramdam pa ng ano sa ulo. Parang nahihilo ganun. Hindi lang daw muna pasok. Tinanong ko siya kung kasali po siya sa GC dahil para ipagpaalam. Sabi niya hindi daw. So pagdating niya doon sa school, hihatid naman niya si Chrislyn. Pupunta muna siya doon sa teacher, magpapaalam. Kasi hindi na pwede ngayon mag-absent dahil ano na po yung ano nila, klase. Hindi pwedeng halimbawa mag-absent, hindi na pwedeng ibalik kahapon nung ano po inilileksyon. So talagang ano po yung yung pag-aaral ng mga bata malilit, hindi na ibabalik. Tas ayun, kinakailangan na magpaalam dahil nga hanggang third grading lang po sila. Tapos hanggang alas 3 lang po yung klase. Tapos parang naawa ko sa mga estudyante doon sa sa Compostela, mga bata. Kasi obligado silang gumising ng maaga talaga. Katulad kay Jing, alas 3 pa lang gumigising na, bumabangon, maliligo, maghahanda na para magpunta ng eskwelahan. Malapit lang po siya sa eskwelahan, medyo malapit lang. Paano pa kaya yung medyo malayo? Siguro mga alas 2 pa lang ng madaling araw, magigising na dahil bibiyahe pa. So yung mga estudyante mararamdaman yung nandun na sa eskwelahan pagpunta nila, pagdating sa eskwelahan na ganun, maghintay sa oras ng klase, aantukin. Kung pwede lang siguro sa eskwelahan ipagpatuloy yung pagtulog nila, ginawa na, pero hindi. Mag-i-study, gagawa ng project, ganun. Tulad kay Jing kanina, yung niya, yung lilesons niya sa mga estudyante niya, hinahanda na. Sabi niya nga, hindi, alangan naman po alangan naman Sabado't Linggo gawin niya, pero kahapon ginawa po niya yan. Nag-print po siya. Tapos ayun, dudugtong-dugtong po niya. Yun na lang po yung ginawa niya. Yung drum pala na inilagay doon sa ilalim ng deep wheel, binutasan po yung katawan ng drum, binutasan ng ganito. Tapos bago po ilagay, hinigop muna yung tubig. Tapos yung mga gilid-gilid ng drum, linagyan po ng mga bato-bato na para po yung buhangin hindi pumasok sa drum. So ayan po yung ginawa nila sa Regan. At parang uulan kasi umaambon na. Andun, hinatid na po si Sansan. Si Chrislyn na lang po yung nandito. Si Papa Beach po yung naghatid kay Sansan. Si Sia, yan. Relax muna siya. At tingnan natin si Regan kasi tinatap na po niya yung yung deep wheel dito sa drum. Na-assemble na po niya. Ha? Diba? May kabas dito pero
Wait, andol. Ito lang. Maghukay usab. Tako, ito lang sa mahog ni. Binubomba pala para umagas yung tubig. So yan na po guys, may agats na ang lakas po kasi malaking tubo po yung ginamit. Ito po kaysa sa una, ayan lang po yung hinahawakan ni Papa Bits. Katula na ipagawas. Pilang chlorine? 120, so si kuan lanay dida pagasa lanay. Agasan lang muna para po mas luminaw pa yung tubig. Ayan, malakas po yung yung agas po niya. Tapos sabi ni Sir Regan, lagyan daw namin ng chlorine mamayang gabi, mga 2 kilo. Tapos hindi lang muna ipapagasin pagka kinabukasan na. Isa rin nga tutuan. Iwad daw panay, iwad. Ha? Dia. Daw. Oh, video. Sa. Tuwa ko ano eh, tuwa na. After dia lo dia, dah tadi. Linaw na, pwede na maglaba. Kusog. Ha? Milaman? Wala man amoy. Pero butngan lang gihapon natong chlorine. Wala naman pong amoy, maganda po yung tubig. Success yung pinagawa nating deep well. Pero wala pa akong pambayad kay Sir Regan. Pinapaagas namin para magmalinaw masyado yung tubig. Nilagay namin dyan sa sa isang deep well. Tapos ayan, tinutubigan ni Papa Bits para gumana po yung puso. Yan na lang po yung problema ni Pix Vlog. Magpalagay ng puso. Ayan, umagas na. Parang nag-i-exercise si Papa Bits. Galing po kami ni Papa Bits sa Katmundaan. Ayan, bumili po kami ng chlorine, 1 kilo. Sabi ni Papa Bits, tama na daw yung 1 kilo na chlorine. Dahil, sabi ni Sir Regan naman, 2 kilo dapat ilagay.
Sabi ni Papa Bits, mga 1 kilo lang dahil mahapdi sa katawan yung chlorine. So, 1 kilo lang yung binili, tag 120 po yung kilo ng chlorine. Bali, nakakunik na po kami dito. Ayan. Inanuhan nila. Diretso na po yan sa sa motor. Tapos, dito namin ilalagay yung chlorine. Ayan. Inanuhan ni Papa Bits ng, yay, di sakto. Ng takip. Or tabon kasi baka paglaruan ng mga bata kung ano-ano po yung ihulog. So ayan, dito sakto lang dahil katawan ng 1.5 po yung inilagay. Barang gunting dito ano. Gunting? Tapos meron pa ditong buhangin or lupa ba tawag dyan, para po pang flooring dito. Para flooringan. Ubok ko na. Ganun plastic ko. At talagang happy na po ako na meron na po kaming sariling deep well at nagkaroon na po kami ng source ng tubig na hindi na po kami mamumroblema. At ngayon, dahil papalapit na po yung alas 11, magluluto tayo ng mauulam namin. Ayan, bumili po ako ng 1 kilong tamban tuloy, tapos 1 galunggong yata to. Tinanong ko si Papa Bits kung ano po yung lulutuin natin, kung tambang tuloy yung prituin or ito. Ito po yung pinili niya. Sunod tayo sa natin, sa mayor. So, ayan po guys. Kaya nasabi ko na wala pa pong babayad kay Sir Regan. Kasi ganito po yun. Hindi po kami nagkaintindihan ni Papa Bits. Kaya po ako nakapagporsige gawa ng deep well, kasi sabi niya, siya kasi pinatanong ko kung magkano po yung hingi ni Sir Regan sa pagpagawa ng deep well. Hindi po kami nagkaintindihan. Sabi niya 15k daw. Pagkadinig ko 15k labor material. So parang nasiyahan pa ako. Wala, mura. Ko sige, magpahukay ka bukas, magpaumpisa. Di inumpisahan na. Nung mapag-hukay na si Sir Regan, humihingi na po siya ng pera para pang material. Sabi ni Papa Bits, maano si Sir Regan ng 5k para material. So binigyan ko. Tapos nanda ko na yun 15k. Tapos sabi niya, kulang daw 1.5. So binigyan ko 2k. So ayun, kabili po sila. Nabili nila lahat. Pero may sobra pa na material. Tapos parang excited na po ako ganun. Sabi ko, maliit na lang po yung yung babayaran ko kay Sir Regan. Agoy, pag sabi ni Sir Regan, Madax, magbabayad po tayo ng buhangin, yung lupa para pang flooring. 12 ka sako. Kuan daw 700. So binigyan ko ng 1,000. Sabi ko kay Papa Bits, Pabits, tika muna. Sa atin ba yung material? Niya, oo. Para po akong binuhusan ng mainit na tubig. Singko, ha? Akala ko ganito. Hindi. Libro lang 15k. Yung material sa akin. Patay tayo dyan. Yan. Nagloading po ako. Naupo muna ako sa gilid. So, kasan ba ako maghanap ng ganito? Malaki pa yung ko kay Sir Regan, kulang. So, bali, yun eh. Pagka kinabukasan, hihingi na sana si Sir Regan ng pera
um, ano po, sabi ni Papa Beach, yung 15K na presyo sa amin na libro lang. Gusto nila magpadagdag ng 3K, so bali 18. Sabi ko kay Papa Beach, wala na akong pera dyan. 2,000 lang. Kung gusto nila, ano-anuhan ko. Balik naman si Papa Beach doon. Parang umuki si Sir Regan. Sabi ko kay, ako na nagpunta doon sa ko. Sir Regan, na ano po ako ni Papa Beach, hindi po kami nagkaintindihan na-scam ako ni Papa Beach kasi sabi niya 15K lang daw yung labor material. Sabi niya, hindi ko naman madak sa ganun. So, ayun. Yun po yung istorya. Nagkaroon pa ako ng kulang kay Sir Regan. Oh my gosh. Mag-ano pa ako ngayon kung saan ako hahanap. Yun lang po yung istorya, guys. Hindi po kami nagkaintindihan or ako lang hindi nakaintindi. Meron pa akong babayaran kay Sir Regan. Tapos, yan, hindi nila yan tatapusin mag-flooring kung hindi pa ako makakumpleto ng pangbayad sa kanila. Yun na lang po yung problema ko. Kaya yan, magluto na lang tayo ng ulam. Parang bigla po akong ginutom. So yan guys, bye-bye muna. Shout out po sa lahat. Thank you po kay Sir Regan na meron na po kaming sabi ko sa kanya, thank you po Sir Regan kahit wala pa akong pambayad, meron na po kaming tubig. Natawa po si Sir Regan. Okay lang. Dahil malapit lang man daw ko na ako sa kanila. So yan guys, bye-bye muna. Thank you for watching po. Thank you talaga. Meron na po kaming tubig. Bye-bye po. Magluluto muna ako ng ulam. Shout out po. Thank you po sa lahat po ng mga followers, mga subscriber ko. Lalong-lalo na po yung hindi nag-i-skip ng vlog ko. Please, wag kayong mag-skip. Manood kayo ng manood para po madagdagan pa yung earnings ko na meron po akong maibayad kay Sir Regan. Thank you po sa lahat. God bless us all.